Hello mga ka-DJ. Magandang araw na naman nga po pala sa inyong lahat at eto na naman tayo. Meron tayong on-call service, electrical. Inaanyayahan ko nga pala kayong samahan muna ako dito sa ating munting electrical project. At so ayan, naikabit na nga natin yung abang para nga pala yan sa paglipat ng metro. Opo, ililipat nga lang po pala yung metro pero mayroon na siyang abang. So ayan, yan ang abangan natin para sa paglipat ng metro. At halika, samahan niyo po ako sa loob at silipin natin kung ano na ang ating mga nagawa sa bahay na ito. Ito nga pala ay up and down, may second floor nga pala siya. So ayan, abangan niya nga pala yung video na hanggang sa dulo tong video na to, dahil sasabihin ko nga pala kung magkano ang totally na nagastos ng may-ari sa materyales pa lang. Kung magkano po ang pinaka totally materyales na nagastos dito sa pag rewiring ng buong bahay na ito. So ayan, may naikabit na nga pala tayo dyang panel. So hindi pa siya totally tapos dahil kulang pa yung mga wire. Dahil dito sa ground floor medyo marami pang kailangan gawin. So ayan nga pala yung pinaka switch bank nya. Switch bank nga pala, yan pala yung pinaka switch ng lahat ng ilaw dito sa ground floor. Kasama na nga pala dyan yung para sa switch ng mga magiging ceiling fan. So ayan nga pala yung abang natin para sa mga ilaw. Hindi pa natin na ikakabit at hindi pa tayo nakapag layout ng piping dyan at ng wiring dahil hindi pa siya totally tapos, dahil marami pang gagawin sa ceiling. Kaya bago natin i-install yung electrical dyan kailangan medyo clear na siya dahil dito sa baba medyo makalat pa. Pero dito sa second floor medyo tapos na tayo rito at mga switch na lang ilalagay natin. At ayan yung switch para sa second floor na ilaw dito sa may hagdan. So ayan, hindi pa natin siya totally na ibababa. At halika, samahan nyo ako dito sa second floor at tignan natin kung ano na ang ating mga nagawa. Dito nga pala sa second floor na to puro flexible nga lang pala ang ating ginamit. Hindi katulad dun sa baba na ang gagamitin natin puro PVC. Kasi dito sa taas meron siyang ceiling. Sa baba meron siya, ang mangyayari sa baba is open ceiling lang siya. Kaya naka-expose, kaya PVC ang gagamitin natin sa baba. So ayan, nakalaylay pa yung mga flexible dahil wala pa naman siya mga partition. Kaya yung mga switch natin is nakalaylay pa ron sa may ceiling. So ayan, abang nga pala natin yan para sa ceiling fan at para sa ilaw. So ito nga pala yung abang natin na para sa switch. Wala pa kasi siyang partition kaya hindi pa natin siya na i-install ng maayos. So ayan nga pala yung para sa switch. Nilagyan ko siya ng tagging. At yung isa nga palang abang para nga pala yan sa outlet. Magkakaroon nga pala ng outlet yan sa ceiling. Yung outlet na yun is para nga pala sa supply ng CCTV, ng emergency light para dito sa may hagdan, at magkakaroon nga pala siya ng supply para sa wifi. So ayan, halos 3 kwarto nga pala tong isang buong second floor na to, at ito na yung pangalawang kwarto. At ayan yung abang natin para sa ceiling fan, nasa gitna siya. Yan yung abang para sa ceiling fan. Tapos itong isa is abang natin yan para sa ilaw. At yung isa, ayan, abang din natin yan para sa ilaw. At ayun nga pala yung abang natin na para sa switch. I-drop na lang natin yan pababa pag meron na siyang partition o meron na siyang division. So ayun yung abang para sa ilaw sa may hagdan. Ayan, yung binidyohan natin kanina. Tapos yung isa nga palang flexible na nakadrop is para nga pala yan sa switch. Hindi pa natin siya naibaba kasi wala pa siya pinaka division para dito sa hagdan At ayun na nga pala yung abang natin na chipping at yung abang natin na box para sa switch, para pag akyat mo ng hagdan papatay mo na siya o bubuhayin. At ito nga pala yung isang pinakapangatlong kwarto niya. So ayan yung abang para sa ceiling fan. May ceiling fan siya, may abang para sa ilaw, dalawang ilaw sa isang kwarto. So ayan, medyo totally na tayo rito, totally hindi pa tapos. So ayan, ito nga pala yung wire para sa switch. Yung kulay itim na may tape, nilagyan ko siya ng tagging. Yan yung line 1. Tapos yung walang tagging dalawa walang tagging, yan nga pala yung para sa switch. Tapos yung isang may tagging na puti para nga pala yun sa ceiling fan. At ayan, ito nga pala yung abang na switch. Ayan, meron na siyang stud kaya naikabit na natin yung box para sa switch. Para nga pala dito sa may hallway, magkakaroon nga pala siya ng pinaka hallway dito sa bawat kwarto. At ayan yung abang natin na switch para sa kanya. At dito nga pala sa labas, ayan,
At dito nga pala sa labas ay abang na rin natin na ilaw yan. At yun din pala yung pinaka-switch natin. Dito sa labas na to ang mangyari pala dito pinaka-kusina. Kaya may abang tayo mga outlet. Yung mga outlet na pala yan may sarili siyang breaker. Dahil lang isasaksak dyan ay mga rice cooker, rep, at kung ano-ano pa na. At yung abang nga pala dyan para kung sakali magsaksak din sila ng mga oven, ganun. May sariling breaker nga pala yan, yung mga outlet na yan. At ang breaker niya sa baba is 30 ampere. So ayan, balik tayo dito sa loob. At ito na yung pinakapangatlong kwarto. At ito nga pala, sasabihin ko nga pala sa inyo yung pinaka totally na materyales na nagamit ng may-ari dito. Ayan nga pala yan, yung wire na is abang yan para sa may aircon naman. Kasi magkakaroon ng aircon tong pangatlong kwarto. At ayan yung mga pinaka-outlet nya. At ito nga pala yung pinaka totally materyales na nagamit ng may-ari. Ay pinaka-gastos nya. Ayan, total nga pala niya is 62,739. Sa lahat-lahat na po na materyales yan. Kasama na nga pa pala dyan yung abang para sa paglipat ng metro. Lahat-lahat na po yung kasama na po yung mga outlet switch doon sa 62,000 na yun. At ayan nga pala yung kasama na nga po pala yan yung abang na para sa paglipat ng metro. Yung paglipat ka pala ng metro natin na yan is na-inspect na nga pala ng Meralco yan. At ito, may yellow card na yung pinaka-may-ari. Katunayan na aprobado na siya ng Meralco at ready na siya for transfer ng metro. Marahil nagtataka kayo bakit ganun kalaki ang materyales na nagamit sa bahay na to ay 62,000 may second floor lang naman. At yan po sasagutin ko sa inyo pag natapos na po itong totaling buong bahay na to, para makita nyo rin po kung bakit ganun kalaki ang materyales na nagastos ng may-ari dito sa bahay na to. Sana samahan nyo ko na hanggang sa matapos itong bahay na to para makita nyo kung gaano siya kaganda at kung bakit ganun kalaki ang materyales na nagastos niya rito. So ayan, sa susunod na video ko nga pala sasabihin ko nga rin po pala sa inyo kung magkano ang magagastos kung sakali magpapa-install kayo ng abang para sa Meralco at kung ano yung mga materyales na kailangan gamitin. Sana abangan nyo tong video na gagawin ko na to para magkaroon din kayo ng idea kung magkano ang mga gastos nyo kung sakali magpakabit kayo ng metro para sa Meralco. At so ayan, hanggang dito na lang po muna ang ating video na to. Sana abangan nyo pa po ang mga video na aking gagawin at may share ko sa inyo kung ano mga idea na kailangan nyo. Yun lang po muna. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.